Maayong adlaw mga ka-farmers. So napakainit ngayon dito sa Davao City. Papunta tayo ngayon sa bukid sa Kalinan para puntahan natin yung harvest ng cardaba. Hindi sana tayo pupunta ngayon kasi medyo masama ang ating pakiramdam. Gawa ng na food poisoning yata tayo dun sa nabili nating mushroom doon sa palengke. So nagsigibami 2 days tayo nakahiga. So ngayon napilitan tayo pumunta kasi kailangan natin puntahan yung harvest. So medyo mainit. Okay, so nakausap na natin yung buyer, no? So ang kuha niya pa rin sa cardaba 12 pesos per kilo. So mababa pa rin ang cardaba. Pero okay lang, at least meron tayong ma-harvest kahit pa paano. So blessing na rin yan. Okay, dire-diretso na tayo. Punta na tayo sa bukid. Maganda ang panahon dito ngayon. Medyo makulimlim na. Sigurado pag abot doon sa bukid, maulan na naman. Okay, nakarating na tayo. Mabuti naman at hindi pa bumabagsak ang ulan dito sa area. So makapasok pa tayo ng maayos. Hindi pa maputik ang daan. Medyo basa-basa na ang karsada. So umulan dito sigurado kagabi. So dito na tayo sa bukid. Abangan natin yung isda. Ay, magluto na ako ng lunch. Hindi ako nakabili ng aking lunch. Isda, tatay bumuro, na 90 ang kilo. Napuntay matambaka, pang sabaw-sabaw, barilison, napuntay budburon. Nakabili ako ng matambaka. Sabawan ko na lang. Abang na aking mga sakit. So welcome sa aming bahay sa bukid. Ito lang yan sa kaliit. Ang bed ni Jamie pag nandito. Then dito kami ni Tudi. Kaliit lang siya, simple lang. Then meron din siyang malinis na CR. Ayan. Importante may CR saka may tubig. Importante may tubig. So ang tubig dito unlimited. So 100 pesos monthly na binabayaran ng tubig dito. Sa 100 pesos mo unlimited na. So, may maliit kaming ref, electric fan, pero hindi na kailangan ng electric fan kasi napakalamig naman dito. So okay. So ngayon ako lang mag-isa kasi nag-meeting si Mrs. Yun, ayaw naman sumama. So ako lang kayo harvest kasi ng cardaba. So habang hinihintay natin ng mga tao, magluto muna tayo ng pananghalian natin. Ito lang ang kagandahan dito sa farm sa Kalinan kasi may tubig, may kuryente. Hindi katulad sa Pispan, walang tubig, walang kuryente, lisod ka yung buhay doon. Tapos malamig dito, doon napakainit. Madali naman ito magluto. So ngayon linisin ko na itong isda. Sariwan-sariwa oh. 120. 4 na piraso. Ay, 5. 5 piraso lang. Lampula pa yung hasang yun. So diyan mo makikita sariwa talaga isda. So ngayon nahanap na lang ako ng pangsahog na gulay. Tara, hanap tayo. So habang pinapakuluan natin ng isda, magbinis-linis muna tayo dito sa loob ng bahay, magwalis-walis kasi maraming ang alikabok. So ayan, kumukulo na. Timplahan na natin. Lagyan natin ang magic kangkong. Okay, patayin na natin. Para hindi malamog yung kangkong. Masyadong hindi masarap pag balata. So ngayon, hindi ko na pinaluto yung mga tao doon. Bibigyan na lang natin sila ng ulam. Kasi bibili pa daw sila ng sardinas eh. So, bigyan na lang natin. Total, marami naman ito.
Okay, kain na tayo. So yung sobra bigay na natin sa kanila. Para meron din silang ulam. Kain na tayo, kain. Ito na yung ating ulam. Oh. Mga good boy na nagatang, naghihintay matapos ang ating kain. Ulan. Ikaw sa langgam. Okay. Huwag ka lang hinog. Wala na. At tinanggal nyo na yung ano sa langgam. Boy, mapalit man din tayo ng hinog. Masarap yung maruya, matamis. Oh, baligyan lang tag maruya direk. Super tama, lalaki no. 50 kilos isang bulig. Ay, katong mahaba, katong dagko. Dapat tol sa balay na harvest na to. Pila diya? Super gatos kilos siguro na. Baba lang di ako patong sa